Huwag kang iiyak, Sol. Dahil sa kapabayaan mo, namatay ang asawa mo. Kung hindi mo siya pinilit magtrabaho ng sobra para sa luho mo, hindi sana siya nawala sa atin. Ang tinig ni Doña Cristabel ay matalim, parang kutsilyong humahawi sa katahimikan ng morgue. Bawat salita ay isang dagok na bumabaon sa dibdib ni Sol. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital, nakatayo si Sol. Basang-basa ang kanyang blusa. Dahil sa ulan, ang mga daliri niya ay nanginginig pa rin, puno ng mga gasgas at maliliit na sugat mula sa karayom at sinulid na magdamag niyang hinawakan. Sa kanyang isipan, tila bumabalik ang lahat. Ilang oras pa lang ang nakalilipas, masaya pa niyang tinatapos ang huling tahi para sa 200 uniforme, nagbabakas sakaling sa kikitain niya ay mababayaran na ang matrikula ni Ethan sa international school. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, nag-aalala sa maliit na halagang hawak niya. Hindi batid na sa parehong oras na yon, ang kanyang asawang si Mando ay nalalagutan na ng hininga sa loob ng isang silid na hindi man lang niya alam kung nasaan. Nang ilahad ni Doña Cristabel ang isang dokumento sa harap niya, hindi man lang tiningnan ni Sol ang nilalaman. Ang tanging nakikita niya ay ang malamig na mukha ng kanyang biyenan na puno ng pagkamuhi. Ang kasunduang yon ang magtatakda na ang pagkamatay ni Mando ay dahil sa sobrang pagod at hindi sa anumang anomalya. Pirmahan mo ito. Utos muli ng matanda, habang pilit na inaabot ang pluma. Kung ayaw mong mawala sa iyo ang lahat, lalo na ang anak mong si Ethan, siguraduhin mong mananatiling sarado ang bibig mo. Huwag mong madungisan ang pangalan ng mga Severino dahil sa iyong kahirapan. Naramdaman ni Sol ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghinga ay parang paglunok ng bubog. Dahan-dahan niyang kinuha ang pluma, ang kanyang kamay, na dati ay sanay sa paggawa ng magagandang damit. Ngayon ay tila napakabigat na pasan ng buong mundo. Sa bawat pagdampi ng tinta sa papel, nararamdaman niya ang unti-unting pagkakulong niya sa isang tanikalang hindi niya alam kung kailan matatapos. Habang naglalakad palabas ng ospital, tumigil si Sol sa tapat ng salamin ng pasilyo. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Sino ang babaeng ito na may namamagang mga mata at gusot na buhok? Ang babaeng nag-alay ng 10 taon para sa isang pamilyang ngayon ay itinuturing siyang salarin sa sarili nilang kasawian. Bakit ganito? Sa kabila ng lahat ng pagod, sa kabila ng lahat ng pagtitiis, bakit siya ang naging biktima ng puot na hindi naman sa kanya nagmula? Tumigil ang ulan sa labas, ngunit sa loob ng puso ni Sol, tila hindi natitila ang bagyo. Humigpit ang hawak niya sa kanyang bag na laman lamang ay mga pira-pirasong tela at pangarap na mistulang napunit na rin. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na wala siyang lakas na sagutin. Hanggang kailan niya kayang dalhin ang bigat ng pagiging isang asawang tinuring na dayuhan sa sarili niyang tahanan? "Huwag mo akong hawakan, Ma," sabi ni Lola. "Malas ka. Ikaw ang dahilan kung bakit wala na si Papa." Ang mga salitang iyon mula kay Ethan ay mas masakit pa sa sampal na tinanggap ni Sol noong gabi sa ospital. Habang nakaluhod sa sahig at pinupunasan ang mantsa ng kape na sinadyaring itapon ni Doña Cristabel, naramdaman ni Sol ang unti-unting pagguho ng tanging mundong pinoprotektahan niya. Ang kanyang anak, ang dahilan kung bakit siya pumayag na maging alipin sa sarili nilang pamamahay, ay unti-unti nang nagiging estranghero sa kanyang paningin. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gising na si Sol. Ang kanyang mga kamay na dati ay sanay sa malalambot na tela ng mga gown ay ngayoy magaspang na dahil sa matatapang na kemikal ng panlinis. Walang katulong sa malaking mansyon ng mga Severino dahil ayon kay Doña Cristabel, kailangang pagbayaran ni Sol ang kahihiyang dinala niya sa pamilya. "Sol, bilisan mo riyan.
Sigaw ni Doña Cristabel habang pababa ng hagdan, suot ang kanyang mamahaling seda na robe. Ang dumi-dumi pa rin ng sahig at huwag mong kalimutan, ngayon ang bayad sa kuryente at ang matrikula ni Ethan. Siguraduhin mong sapat ang kinita mo sa paglalako ng mga basahan sa palengke. Huwag kang aasa sa pera ng pamilya ko. Tumayo si Sol, tinitiis ang kirot sa kanyang likod. Opo, Mama. Ihahanda ko lang po ang baon ni Ethan. Wag na. Pagharang ng matanda, habang hinahaplos ang ulo ng apo, nakapansin-pansing umiiwas sa tingin ni Sol. Binigyan ko na siya ng pambili ng lunch sa school. Ayaw niyang kumain ng niluto mong tuyo at kanin. Nakakaya raw sa mga classmate niya. Gusto ni Ethan ang buhay na nararapat sa isang Severino, hindi ang buhay pulubi na ipinipilit mo sa kanya. Napatitig si Sol sa kanyang anak. Umaasa siyang makakakita ng kahit kaunting awa sa mga mata nito. Ngunit tanging inis at pagkadismaya ang nakita niya. Ang batang dati ay yumayakap sa kanya. Tuwing gabi ay ngayon ay tila diring-diri. Kahit mahawakan man lang ang dulo ng kanyang damit. Nang makaalis na ang sasakyan na maghahatid kay Ethan sa school, iniwan si Sol sa gitna ng malawak at malamig na kusina. Kinuha niya ang isang pirasong pandesal na matigas na at iyon ang naging almusal niya habang iniisip kung paano pagkakasyahin ang kakaunting barya sa kanyang bulsa. Pumasok siya sa silid ni Doña Cristabel para maglinis, isang gawaing kinatatakutan niya dahil bawat sulok ng silid na yon ay puno ng alaala ng panunupil. Habang inaayos ang mga gamit sa ibabaw ng tokador, isang bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang maliit na sobre na may selyo mula sa ibang bansa. Isang sulat na tila itinatago sa ilalim ng mga alahas. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita si Sol ng ganitong sobre. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang kakaibang kaba. Ang amoy ng pabango na nagmumula sa papel ay pamilyar. Isang matamis at mapanakit na halimuyak na hindi kay Doña Cristabel. Biglang bumukas ang pinto. Nanigas si Sol nang makita ang refleksyon ng kanyang biyenan sa salamin. Anong ginagawa mo sa mga gamit ko? Ang boses ni Doña Cristabel ay mababa, ngunit puno ng panganib. Lumapit ang matanda. Kinuha ang sobre ng mabilis at idinikit ang kanyang mukha sa mukha ni Sol. Huwag mong kalimutan, Sol. Ang tatay mo. Kung hindi dahil sa akin, baka nabubulok pa rin ang bangkay niyon sa kung saang eskinita dahil wala kayong pambayad sa punerarya. Utang mo sa akin ang buhay mo at utang mo sa akin ang bawat hininga mo rito sa bahay na ito. Napayuko si Sol. Ang bawat salita ng matanda ay tila tanikalang bumabalot sa kanyang leeg. Mas lalong humihigpit sa bawat segundong lumilipas. Ngunit sa ilalim ng takot, may isang maliit na binhi ng pagdududa ang nagsimulang tumubo. Bakit laging may sulat mula sa labas ng bansa? At bakit tila masayang-masaya si Doña Cristabel tuwing gabi habang nakikipag-usap sa telepono, gayong kamamatay lang daw ng kanyang kaisa-isang anak? Nang gabing iyon, habang nakahiga si Sol sa manipis na banig sa silid-imbakan na nagsisilbing kwarto niya, tiningnan niya ang larawan ni Mando sa kanyang cellphone. Hinaplos niya ang mukha ng asawa sa screen habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy patungo sa kanyang tenga. Mando, bakit mo kami iniwan sa impyernong ito? Bulong niya sa dilim. Ngunit ang tanging sagot na narinig niya ay ang mahinang tunog ng pagring ng isang cellphone mula sa kabilang pader. Ang kwarto ni Doña Cristabel. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig ni Sol ang isang boses mula sa speakerphone na hindi niya inaasahan. Isang boses na lalaki, isang boses na tumatawa, isang boses na kabisado ng bawat hibla ng kanyang pagkatao. Nanatiling nakatayo si Sol sa madilim na pasilyo. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader, habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagngangalit sa loob ng kanyang dibdib. Ang boses na naririnig niya mula sa silid ni Doña Cristabel ay hindi lamang pamilyar.
Ito ay ang boses na nagpatulog sa kanya sa loob ng 10 taon. Ang boses na tumatawag sa kanyang pangalan tuwing umaga. Mando! Bulong niya sa hangin. Ngunit ang tanging sumagot ay ang katahimikan ng gabi at ang marahas na pagpintig ng kanyang sariling ugat sa sentido. Imposible. Nakita niya ang kabaong. Nilagdaan niya ang mga papel. Pero ang tawa, ang malutong at medyo paos na tawang iyon ay hindi maaring magkamali. Nang sumunod na umaga, ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng kusina ay tila nangungutya kay Sol. Namumuugto ang kanyang mga mata at masakit ang kanyang buong katawan dahil sa kakulangan ng tulog. Habang naghahanda siya ng almusal, pumasok si Doña Cristabel na bihis para sa isang pagtitipon ng mga kababaihan sa kanilang subdivision. Sol, huwag mong kalimutang linisin ang garahe mamaya at iyang mukha mo ayusin mo para kang nakakita ng multo, puna ng matanda, habang masusing tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin ng dining area. Mama, may kausap po ba kayo kagabi? Parang narinig ko po ang boses ni Mando. Lakas loob na tanong ni Sol, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa basahan. Biglang tumigil ang matanda sa pag-aayos ng kanyang mamahaling perlas. Lumingon siya kay Sol na may halong pandidiri at talim sa kanyang mga mata. Nababaliw ka na ba? O baka naman ginagamit mo ang pangalan ng anak ko para makaiwas sa trabaho? Patay na si Mando, Sol, at ikaw ang dahilan. Huwag mong subukang baluktutin ang katotohanan dahil lang sa kulang ka sa tulog. Yumuko si Sol. Tinitiis ang panibagong bugso ng paninisi. Pagkaalis ng matanda, dinala ni Sol ang kanyang mga panindang basahan sa palengke. Doon, sa gitna ng ingay ng mga mamimili at amoy ng sariwang isda, nakatagpo niya si Tala, ang kanyang matalik na kaibigan na may-ari ng isang maliit na pwesto ng gulay. Sol, ano ba yung itsura mo? Para kang lanta na pechay. Biro ni Tala, ngunit agad ding seryosong humawak sa balikat ng kaibigan. Nag-aaway na naman ba kayo ng biyenan mong akala mo ay santo pero ang totoo ay may sungay? Tala, naniniwala ka ba na ang patay ay pwedeng bumalik? Tanong ni Sol. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tumingin si Tala sa kanya ng matagal. Sol, gising. Ang mga patay, nasa ilalim na ng lupa. Ang mga buhay, iyan ang dapat mong katakutan. Bakit mo ba hinahayaang tapakan ka ng matandang iyon? Utang na loob. Sol, nabayaran mo na yon ng 10 taon ng pagiging katulong. Bumalik si Sol sa mansyon na may dalang bigat sa loob. Habang naglilinis siya sa silid-aklatan, napansin niyang naiwan ni Doña Cristabel ang kanyang tablet na nakabukas sa ibabaw ng mesa. Alam ni Sol na bawal niyang galawin ang mga gamit ng matanda. Ngunit ang kuryosidad ay mas matimbang kaysa sa takot. Dahan-dahan niyang hinawakan ang gadget. Ang screen ay nakabukas sa isang email account. Walang pangalan ng sender, puro numero lamang. Binuksan ni Sol ang pinakahuling mensahe. Ang bawat salitang nababasa niya ay tila isang tulo ng asido sa kanyang balat. Ma, ayos na ang lahat dito sa California. Masaya si Bianca. Sabihin mo kay Ethan, miss na siya ni Papa. Konti na lang, makukuha na natin siya riyan. Hayaan mo lang ang babaeng iyan na magdusa sa utang. Siya naman ang may kasalanan ng lahat, di ba? Kasama ng mensahe ay isang kalakip na larawan. Doon, sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, sa isang dalampasigan na hindi pamilyar kay Sol, nakatayo si Mando. Buhay na buhay, nakangiti. At ang kanyang braso ay nakapulupot sa bewang ng isang babaeng yung nakasuot ng mamahaling sunglasses. Si Bianca, ang dating kaibigan ni Sol, na nawala rin noong panahong namatay si Mando. Nabitawan ni Sol ang tablet. Ang tunog ng pagbagsak nito sa makapal na alpombra ay tila isang pagsabog sa kanyang pandinig. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng pangungutya na tinanggap niya,
ang bawat patak ng pawis at dugo sa kanyang mga daliri habang nanahi ng gabi. Lahat ng iyon ay para sa isang taong ipinagpalit siya sa isang marangyang buhay habang siya ay pinagmumukhang kriminal. Ngunit hindi doon nagtapos ang sakit. Sa gilid ng screen, may isang bagong notification na lumitaw. Isang video clip. Pinindot ni Saul ang play button. Doon, nakita niya ang kanyang anak na si Ethan. Nakausap si Mando sa pamamagitan ng video call. Papa, kailan niyo ba ako susunduin? Ayaw ko na rito kay Mama. Amoy basahan siya lagi. Gusto ko na sa inyo ni Tita Bianca. At narinig ni Saul ang tawa ni Mando mula sa kabilang linya. Isang tawang puno ng tagumpay. Nanigas ang buong pagkatao ni Saul. Ang init ng luha sa kanyang mga pisngi ay napalitan ng isang nakakapangilabot na kalamigan. Ang tanging dahilan ng kanyang pananatili, ang kanyang anak, ay kasabwat din pala sa panlolokong ito. Sa gitna ng kanyang pagkasira, narinig niya ang tunog ng pagpihit ng doorknob ng silid-aklatan. Papasok na si Doña Cristabel M. Dahan-dahang pinihit ang doorknob. Isang tunog na tila hudyat ng kamatayan para sa kapayapaan ni Saul. Mabilis niyang ibinalik ang tablet sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang pawis ay malagkit na dumadaloy mula sa kanyang sentido. Hindi pa man siya nakakatayo ng maayos, bumukas na ang pinto at iniluluwa nito ang figura ni Doña Cristabel. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ng matanda ay mababa, puno ng paghihinala. Ang kanyang mga mata ay nanunuot, tila sinusubukang basahin ang bawat guhit ng takot sa mukha ni Saul. Nagpupunas lang po ako ng alikabok, Mama. Pautal na sagot ni Saul. Nakayuko siya. Pilit na itinatago ang pamumula ng kanyang mga mata at ang marahas na pagpintig ng kanyang ugat sa leeg. Lumapit si Doña Cristabel. Ang bawat hakbang ng kanyang mamahaling sapatos sa alpombra ay tila lalong nagpapakipot sa hangin sa loob ng silid. Huminto siya sa tapat ng mesa, tiningnan ang tablet at pagkatapos ay tiningnan si Saul. Isang nakakatakot na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Alikabok? O baka naman sinusubukan mong amuyin ang perang hindi mo kailanman pag-aari? Dinampot ng matanda ang tablet at marahas na hinawakan ng panga ni Saul. Huwag mong kalimutan ang lugar mo, Saul. Ikaw ay isang basahan lamang na pinulot ko sa kalsada dahil sa awa. Kung wala ako, nasaan ka? Nasaan ang anak mo? Baka namamalimos na kayo sa ilalim ng tulay. Sa bawat salitang binitawan ng matanda, nararamdaman ni Saul ang hapdi ng katotohanang natuklasan niya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung nasaan ang asawa niya. Gusto niyang isampal sa mukha nito ang larawan ni Mando na masayang kasama si Bianca. Ngunit ang alaala ng video ni Ethan, ang kanyang sariling anak, na tinatawag na Mama, ang ibang babae, ang naging pinakamabigat na bato na nagpatahimik sa kanya. Opo, Mama, pasensya na po. Tanging naisagot ni Saul. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Nang makaalis si Doña Cristabel, naiwan si Saul na nakatitig sa kawalan. Hindi siya umiyak. Tuyot na ang kanyang mga mata. Tila ang lahat ng luha niya ay naubos na sa 10 taon ng pagtitiis. Naglakad siya patungo sa kusina para ihanda ang hapunan ni Ethan. Ang kanyang bawat kilos ay mekanikal, tila isang robot na walang nararamdaman. Dumating si Ethan mula sa school. Dala ang kanyang mamahaling bag na binili ni Doña Cristabel. Ni hindi man lang tumingin ang bata sa kanyang ina. Dumiretso ito sa hapagkainan at tiningnan ang nakahandang pagkain na may halong pandidiri. Sinigang na naman. Ma, ang asim-asim niyan. Ayaw ko niyan. Reklamo ni Ethan, sabay tulak sa pinggan. Lumapit si Saul. Dahan-dahang hinawakan ang balikat ng anak. Ethan, iyan ang paborito mo dati. Niluto ko yan ng maaga para sa'yo. Dati iyon, Ma.
Noon pa yon nung mahirap pa tayo. Singhal ng bata, sabay piksi sa kamay ng ina. Si Lola, dinadala ako sa mga steakhouse. Si Tita Bianca, sabi niya sa akin sa phone, kakain kami sa magagandang restaurant pagdating ko sa Amerika. Hindi tulad dito, amoy pawis ka lagi. Nanigas si Sol. Ang boses ni Ethan ay tila isang matalim na aspile na itinutusok sa kanyang puso. Ang bata na dinala niya sa kanyang sinapupunan ng 9 na buwan, ang sanggol na pinuyat siya sa pag-aalaga, ay ngayon ay mas pinipili ang babaeng sumira sa kanilang pamilya. Amerika? Mahinang tanong ni Sol. Pupunta ka ng Amerika, Ethan. Nagulat ang bata. Tila napagtantong may nasabi siyang hindi dapat. Agad itong tumayo at tumakbo paakyat ng hagdan. Iniiwan ang kanyang ina na nakatayo sa gitna ng kusina. Hawak ang isang sandok na tila isang huling sandata na wala ng silbi. Sa katahimikan ng gabi, hindi bumalik si Sol sa kanyang silid-imbakan. Sa halip, lumabas siya ng mansyon. Naglakad siya sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan hanggang sa makarating siya sa isang maliit na parke sa subdivision. Doon, sa ilalim ng isang punong nara, naupo siya sa semento. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tiningnan ang isang contact na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang pangalan na naging simbolo ng kanyang nakaraan bago siya naging isang Severino. Attorney Liam Castaneda. Noong kolehiyo, si Liam ang lalaking laging nagtatanggol sa kanya. Ngunit tinalikuran niya ito para kay Mando. Ngayon, sa gitna ng kanyang pagkawasak, siya na lamang ang tanging taon na maaari niyang takbuhan. Bago pa man niya mapindot ang call button, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat niya. Bumaba ang bintana nito at isang pamilyar na muka ang sumungaw mula sa loob. Hindi ito si Liam, ito ay si Bianca. Nakangiti ang babae. Suot ang parehong sunglasses na nakita ni Sol sa larawan. Hi Sol! Long time no see! Mukhang hindi ka pa rin nagbabago. Mukha ka pa rin katulong. Hindi ka pa ba nagsasawa sa pagiging martyr? Sol? Look at you. Ang baho mo na. Amoy pawis at panis na ulam. Hindi ko akalain na ang dating primadona ng sewing shop ay magmumukhang basahan sa loob lang ng ilang taon. Ang boses ni Bianca ay parang hapdi ng alkohol sa isang bukas na sugat. Lumabas siya mula sa sasakyan. Suot ang isang mamahaling dress na hapit sa kanyang katawan. Bawat hakbang niya ay puno ng kayabangan habang ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay pilit na nilulunod ang amoy ng sabon at pagod na nanunuot sa balat ni Sol. Nanatiling nakaupo si Sol sa semento, ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo ay lalong humigpit ang pagkakahawak sa kanyang lumang cellphone. Tiningnan niya ang mga kuko ni Bianca, malinis, makintab, at walang bahid ng kahit anong hirap. Kabaligtaran ng kanyang sariling mga daliri na may mga itim na marka ng karayom. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi na nanggagaling sa galit, kundi sa isang matinding pagkapahiya na tila nilalamon ng lupa ang kanyang buong pagkatao. Anong ginagawa mo rito, Bianca? Mahinang tanong ni Sol. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Sabi nila, patay na si Mando. Sabi nila, kasama kanyang nawala. Tumawa ng malutong si Bianca. Isang tunog na tila sadyang ginawa para insultuhin ang katahimikan ng gabi. Patay? Oh, Sol. Buhay na buhay si Mando. At masayang-masaya siya sa piling ko. Alam mo, ang tanging patay dito ay ang pagsasama niyo. Ginawa ka lang niyang panakipbutas sa mga utang niya rito sa Pilipinas habang kami ay nagpapakasaya sa California. Isipin mo, 10 taon kang nagpakaalipin para sa isang lalaking ang turing sa'yo ay collateral lamang. Dahan-dahang tumayo si Sol. Naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang tumindig ng tuwid. Ang bawat salita ni Bianca ay tila mga huling pako na ibinabaon
sa kabaong ng kanyang pagtitiis. Ngunit ang mas masakit ay ang maisip na ang kanyang biyenan at ang kanyang sariling anak ay bahagi ng sarswelang ito. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Tanong ni Sol, habang pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang labi. Dahil kukunin ko na si Ethan. Nakangiting sagot ni Bianca habang inaayos ang kanyang buhok. Kailangan na ng bata ng tunay na ina. Isang ina na kayang ibigay ang lahat ng luho niya. Hindi ang isang katulong na laging pagod at walang pera. Alam mo naman ang anak mo, di ba? Mas pinipili niya ang ginto kaysa sa dumi. Tinalikuran ni Bianca si Sol at bumalik sa loob ng sasakyan. Ang mahinang ugong ng makina ng sasakyan ay tila isang babala ng paparating pang-unos. Humaharurot na umalis ang kotse, iniwan ang usok at ang alikabok na dumapo sa mukha ni Sol. Hindi nakaramdam ng galit si Sol sa mga sandaling iyon. Ang naramdaman niya ay isang nakakatulig na katahimikan. Naglakad siya pabalik sa mansyon, tila isang anino na nawawala sa dilim. Pumasok siya sa kanyang silid-imbakan at tiningnan ang tumpok ng mga telang hindi pa niya natahi. Ang mga telang ito ang naging saksi sa kanyang mga puyat, sa kanyang mga dalangin, at sa kanyang mga pangarap na ngayon ay mistulang mga basahan na lamang. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang numerong binalak niyang tawagan kanina. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi siya nag-atubili. Pinindot niya ang call button. "Hello, Liam?" Bulong ni Sol sa gitna ng hikbi na hindi na niya napigilan. "Tulungan mo ako. Pakiramdam ko ay wala na akong matatakbuhan." Sa kabilang linya, ang katahimikan ay nabasag ng isang baritono at kalmadong boses na tila isang mainit na kumot sa gitna ng taglamig. "Sol, nasaan ka? Huwag kang matakot. Nandito na ako." Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng katatagan ni Sol ay tuluyang naputol. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig, yakap-yakap ang kanyang sarili habang ang mga luha ay malayang dumadaloy. Ang sugat sa kanyang puso ay malalim, ngunit sa gitna ng dilim, tila may isang maliit na liwanag na nagsimulang sumilip. Bakit niya hinayaang maging ganito ang kanyang buhay? Bakit niya ipinagkatiwala ang kanyang kaligayahan sa mga taong ang turing sa kanya ay kasangkapan lamang? Wako, hindi nagtagal. Isang kulay abong sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng madilim na parke. Ang liwanag ng headlight nito ay tumama sa mga mata ni Sol, na tila isang mapanghusgang sulyap mula sa mundong matagal na niyang tinalikuran. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may tindig na tila isang matatag na tore sa gitna ng nagngangalit na unos. Si Liam. Hindi na siya ang payat at laging nakayukong estudyante na nakilala ni Sol sa kolehiyo. Suot niya ang isang plansadong polo na tila sumisimbolo sa kaayusan ng kanyang buhay. Isang kaayusan na pangarap lamang para kay Sol. Nang makita niya ang kalagayan ng babae, ang nanlilimos na itsura nito, ang mga sugat sa daliri at ang pira-pirasong pagkataong bakas sa kanyang mukha, ay sandaling natigilan ng lalaki. Solana, ang pagbigkas niya sa buong pangalan ni Sol ay tila isang musika na matagal nang hindi naririnig ng babae. Hindi siya lumapit ng mabilis para hindi mabigla ang sugatang puso nito. "Anong nangyari sa'yo? Bakit ka narito sa dilim?" Hindi nakasagot si Sol. Sa halip, lalong humigpit ang kanyang yakap sa sarili. Ang bawat hakbang ni Liam palapit ay tila nagpapaliit sa mundo ni Sol hanggang sa maramdaman niya ang mainit na presensya ng lalaki sa kanyang tabi. Hindi ito nagtanong ng marami. Kinuha ni Liam ang kanyang panyo at dahan-dahang iniabot sa nanginginig na kamay ni Sol. "Uminom ka muna," sabi ni Liam, sabay abot ng isang bote ng tubig na kinuha niya sa loob ng sasakyan. "Hindi mo kailangang magsalita ngayon. Nandito lang ako." Sa simpleng pagkilos na yon, naramdaman ni Sol ang isang bagay na matagal na niyang nalimutan.
ang ituring na tao. Sa loob ng mansyon ng mga Severino, siya ay isang makina, isang basahan, isang anino. Ngunit sa harap ni Liam, siya ay si Solana, ang babaeng may pangarap, ang babaeng may halaga. Matapos ang ilang sandali ng pananahimik, sa wakas ay nakapagsalita si Sol. Liam, akala ko patay na siya. Akala ko kailangan kong magbayad ng utang na loob habang buhay. Pero nakita ko siya. Buhay si Mando. At ang anak ko, Liam, tinalikuran na ako. Ang boses ni Sol ay tila isang basag na kristal. Isinalaysay niya ang lahat, ang lihim na tablet, ang video call ni Ethan, at ang pagpapakita ni Bianca. Habang nakikinig, ang mga panga ni Liam ay nagngangalit. Bilang isang abogado, marami na siyang nakitang kasamaan, ngunit ang ganitong uri ng pagtataksil sa loob ng pamilya ay nagpapakulo sa kanyang dugo. Sol, makinig ka sa akin. Sabi ni Liam, ang kanyang boses ay seryoso at puno ng paninindigan. Ang utang na loob ay hindi lisensya para gawin kang alipin. Ang batas ay hindi bulag sa ganitong uri ng pang-aabuso. Kung totoo, ang lahat ng sinasabi mo, hindi lang ito pagtataksil, ito ay isang malaking krimen ng panloloko at falsification of documents. Pero kailangan nating mag-ingat. Sa ngayon, huwag mong ipapaalam sa kanila na alam mo na ang totoo. Hinatid ni Liam si Sol hanggang sa kanto malapit sa mansyon. Bago bumaba, hinawakan ni Liam ang kamay ni Sol, isang marahan at magalang na hawak na tila nagbibigay ng lakas. Huwag kang bibitiw, Sol. Simula ngayong gabi, hindi ka na nag-iisa. Pagpasok ni Sol sa loob ng mansyon, tila mas lalong dumilim ang baway sulok nito sa kanyang paningin. Naglalakad siya patungo sa kusina nang marinig niya ang mahinang usapan mula sa kwarto ni Ethan. Nakabukas ng kaunti ang pinto. Huwag kang mag-alala, Ethan. Boses iyon ni Doña Cristabel. Sa susunod na linggo, ibebenta na natin ang huling lupain na nakapangalan sa lolo mo. Iyon ang huling perang kailangan natin para makaalis ka rito at makasama ang papa mo sa Amerika. Hahayaan na nating mabulok ang nanay mo rito kasama ang mga utang na iniwan ng tatay mo. Paano si Mama Lola? Hindi ba siya magrereklamo? Tanong ni Ethan. Ang boses ay walang bakas ng pagmamahal. Tumawa ang matanda. Isang tawang tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Magreklamo? Sino ang maniniwala sa kanya? Isang babaeng walang pera, walang pinag-aralan, at itinuturing na malas ng lahat. Siya ang pipirma sa mga dokumento ng benta bukas. Dahil sa kanya ko ipinangalan ang mga utang. Kapag wala na tayo, siya ang kakaladkarin ng mga bangko sa kulungan. Napahawak si Sol sa pader. Ang hangin ay tila naging lason sa kanyang baga. Bukas ay kailangan na naman niyang pumirma sa sarili niyang hatol ng kamatayan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na luha ang nangingibabaw sa kanyang mga mata. Isang malamig at matalim na desisyon ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Hindi na siya ang tupa na ihahain sa altar ng mga Severino. Nang pumasok si Sol sa kanyang silid-imbakan, nakita niya ang isang maliit na piraso ng papel na sumingit sa ilalim ng kanyang banig. Ito ay isang resibo ng remittance na nalaglag marahil ni Doña Cristabel kanina. Kinuha niya ito at tiningnan ang pangalan ng nagpadala mula sa ibang bansa. Ngunit hindi pangalan ni Mando ang nakasulat doon, kundi isang pangalan na hindi niya kilala, ngunit tila may pamilyar na apelyido. Severino? Pero hindi si Mando. Sino pa ang ibang Severino na nagpapadala ng pera sa matanda? At bakit tila may itinatago pa si Doña Cristabel na mas malalim pa sa pagtatago kay Mando? Ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana, ngunit hindi nito dala ang init ng pag-asa, kundi ang liwanag na naglalantad sa bawat lamat ng isang wasak na tahanan. Sa loob ng kusina, ang bawat galaw ni Sol ay tila isang dula, maingat, mekanikal,
at puno ng pagkukunwari. Niluto niya ang paboritong agahan ni Doña Cristabel na tila walang anumang narinig kagabi. Ang kape ay mainit. Ang kanin ay maayos ang pagkakahain. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay may isang nagbabagang apoy na unti-unting tumutupok sa kanyang takot. Sol, dalyan mo riyan at pumarito ka sa sala pagkatapos mong magligpit. Utos ni Doña Cristabel. Habang nagbabasa ng dyaryo, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na tila siya ang may-ari ng bawat hininga sa loob ng bahay. May mga dokumentong kailangan mong pirmahan para ito sa kinabukasan ni Ethan. Huminto ang kamay ni Sol sa pagpupunas ng mesa. Sa kinabukasan ni Ethan, iyon ang laging pain ng matanda, ang laging ginagamit na dahilan para mapasunod siya. Lumapit si Sol sa sala. Ang kanyang mga hakbang ay tila paglalakad patungo sa bitayan, ngunit ang kanyang isipan ay kasing talim na ng isang labaha. Sa ibabaw ng mesa ay nakalatag ang ilang makakapal na papel. Katabi nito ay ang isang mamahaling pluma na tila handa ng sumipsip ng huling patak ng kanyang kalayaan. Umupo si Sol sa tapat ng kanyang biyenan. Pilit na pinapanatili ang kanyang mukha na walang emosyon, ang mukha ng isang masunuring alipin. Ano po ang mga ito, Mama? Mahinang tanong ni Sol, habang ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang mga teksto sa dokumento. Mga papeles lang para sa utang na iniwan ni Mando. Kaswal na sagot ng matanda, sabay higop ng kape. Kailangan nating i-restructure ang bayad para hindi tayo ma-foreclose. Dahil ikaw ang asawa, sa'yo dapat nakapangalan ang lahat ng ito. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahalang magbayad buwan-buwan. Gusto mo namang manatili tayo sa bahay na ito para kay Ethan, di ba? Isang mapait na ngiti ang muntik nang kumawala sa labi ni Sol. Restructure. Foreclose. Ang mga salitang ito ay tila mga bulaklak na nagtatago ng isang malalim na hukay. Naalala niya ang narinig kagabi na kapag nakapirma na siya, ang mga utang na ito ang magiging rehas ng kanyang kulungan habang ang pamilyang pinagsilbihan niya ay nasa ibang bansa na. Sino po si Lucas Severino, Mama? Biglang tanong ni Sol. Ang boses niya ay kalmado, ngunit diretso sa mga mata ng matanda. Napatigil ang tasa ng kape sa tapat ng bibig ni Doña Cristabel. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa gulat bago ito mabilis na napalitan ng galit. Saan mo nakuha ang pangalang iyan? Sinabi ko na sa'yo, huwag kang nangingialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Nakita ko lang po sa isang resibo kanina habang nagwawalis. Pagsisinungaling ni Sol habang ang kanyang puso ay mabilis ang pintig. Akala ko po ay kamag-anak natin. Wala kang kamag-anak na ganyan ang pangalan. Singal ng matanda. Sabay bagsak ng tasa sa mesa na lumikha ng isang matunog na kalansing. Pirman mo na yan, Sol. Ngayon na. Huwag mo akong ubusan ng pasensya. Sa sandaling iyon, pumasok si Ethan sa sala. Ang bata ay nakabihis na para sa school, ngunit sa halip na lumapit sa kanyang ina, dumiretso ito sa tabi ng kanyang lola. Lola, sabi niyo aalis na tayo? Ma, pirmahan mo na yan para makuha na namin yung ticket. Tumingin si Sol sa kanyang anak. Ang sakit na naramdaman niya ay tila isang laso na dumadaloy sa kanyang ugat. Ang sarili niyang dugo at laman ay sabik na siyang iwan sa gitna ng kapahamakan. Lumapit si Sol kay Ethan. Dahan-dahang inayos ang gusot sa collar ng polo ng bata. Isang huling haplos ng isang ina bago siya tuluyang maging ibang tao. Gusto mo na ba talagang umalis, Ethan? Tanong ni Sol. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Opo, gusto ko na sa Amerika. Doon, hindi ako mahihiyang ipakilala ka. Kasi hindi ka na naming kasama. Sagot ng bata, na tila walang kamuwang-muwang sa bigat ng kanyang sinabi. Bumalik si Sol sa tapat ng mga papeles. Kinuha niya ang pluma. Naramdaman niya ang titig ni Doña Cristabel
na tila isang buway ang naghihintay sa kanyang biktima. Ngunit bago pa man dumampi ang dulo ng pluma sa papel, narinig nila ang sunod-sunod na busina ng isang sasakyan mula sa labas ng gate. Ang tunog ng busina ay malakas at mapilit, tila isang babalang hindi maaaring baliwalain. Tumayo si Doña Cristabel na may halong inis. "Sino ba yan? Wala akong inaasahang bisita." Sumunod si Sol sa bintana. Ang kanyang puso ay lumundag nang makita ang isang pamilyar na kulay abong sasakyan, ngunit hindi si Liam ang bumaba mula rito. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng NBI ang nakatayo sa harap ng gate. May hawak na isang Manila envelope. "Sol, pumasok ka sa loob!" Sigaw ni Doña Cristabel. Ang kanyang boses ay biglang naging garalgal sa takot. Ngunit hindi sumunod si Sol. Sa halip, dahan-dahan niyang binitawan ng pluma at tiningnan ng kanyang biyenan ng may bagong uri ng tapang. "Bakit po kayo natatakot, Mama? Hindi ba't sabi niyo ay wala tayong itinatago?" "Sol, pumasok ka sa loob. Huwag kang magpapakita sa kanila." Ang boses ni Doña Cristabel ay hindi na lamang matalim. Ito ay puno na ng desperasyon, na pilit itinatago sa likod ng galit. Marahas niyang itinulak si Sol patungo sa kusina, ngunit sa pagkakataong ito, hindi natinag ang mga paa ng babae. Ang bawat hibla ng takot na dati ay gumagapos kay Sol ay tila unti-unting natutunaw sa harap ng takot na nakikita niya sa mga mata ng kanyang biyenan. "Bakit po ako magtatago, Mama? Sabi niyo po ay para sa kapakanan ni Ethan ang lahat ng ginagawa natin." Mahinang tugon ni Sol. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may talim na hindi pa narinig ng matanda kailanman. Ang bawat katok ng lalaki sa bakal na gate ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Isang tunog na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Sol. Sinubukan ni Doña Cristabel na hablutin ang mga papeles sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagmamadaling itago ang ebidensya ng kanyang panlilinlang. "Lola, bakit po may pulis sa labas? Sasabihin ko ba kay Papa?" Tanong ni Ethan. Ang bata ay bakas ang kalituhan at takot sa kanyang mukha habang nakahawak sa laylayan ng damit ng kanyang lola. "Manahimik ka, Ethan! Pumasok ka sa kwarto mo!" Singhal ng matanda. Isang reaksyong ikinagulat ng bata dahil hindi siya kailanman sinigawan nito. Hindi na naghintay si Sol. Naglakad siya patungo sa pintuan, binuksan ito at hinarap ang malamig na hangin ng katotohanan. Ang lalaking nakatayo sa labas ay may seryosong mukha. Hawak ang isang Manila envelope na tila naglalaman ng lahat ng lihim na itinago sa ilalim ng pundasyon ng mansyong iyon. "Magandang umaga po. Ako si Agent Ramos mula sa NBI. Nais ko lamang makausap si Mrs. Solana Severino tungkol sa isang report hinggil sa pagkamatay ni Armando Severino." Pahayag ng lalaki, ang kanyang boses ay walang emosyon ngunit puno ng bigat. Napatingin si Sol sa kanyang biyenan na ngayon ay nakatayo sa likuran niya, maputla at tila nawawalan ng balanse. Ang katahimikan sa loob ng sala ay naging nakakapabingi. Sa isang sandali, nagtagpo ang tingin ni na Sol at ng agent, at doon ay nakita ni Sol ang isang bahagyang pagtango, isang senyas na hindi niya inaasahan. Naalala niya si Liam, naalala niya ang pangakong hindi na siya mag-iisa. "Ako po si Solana," sagot ni Sol habang itinataas ang kanyang ulo. "Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo?" "May mga impormasyon kaming natanggap na may kinalaman sa falsification of documents at isang maanomalyang claim sa insurance. Kailangan po naming makuha ang inyong testimonya bilang legal na asawa." Patuloy ng agent habang binubuksan ang envelope. Wala siyang alam. Isang simpleng may bahay lang siya. Sabat ni Doña Cristabel, pilit na sumisingit sa usapan habang ang kanyang boses ay tumataas ang tono. "Lahat ng papeles ay dumaan sa akin at sa aming abogado. Hindi niyo siya kailangang kausapin." Tumingin ang agent kay Doña Cristabel nang may halong pagdududa.
Kailangan po naming marinig ang panig niya, madam. Lalo na't may lumabas na pangalan ng isang Lucas Severino na konektado sa mga transaksyong ito sa ibang bansa. Nang marinig ang pangalang iyon, tila naging estatwa si Doña Cristabel. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang tunog na lumabas. Sa kabilang banda, naramdaman ni Sol ang isang kakaibang pakiramdam, isang halo ng takot at pag-asa. Sino nga ba si Lucas Severino? At bakit ang pangalang ito ang tila naging susi sa pagkakandado sa bibig ng kanyang makapangyarihang biyenan? Habang kinukuha ng agent ang ilang dokumento, lumingon si Sol kay Ethan na nakasilip mula sa itaas ng hagdan. Ang bata ay nakatingin sa kanya, hindi na may halong pandidiri, kundi may halong pag-aalinlangan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sol na ang pader na itinayo ni Doña Cristabel sa pagitan nila ng kanyang anak ay nagsisimula ng magkaroon ng lamat. Ngunit bago pa man makapagsalita ang agent para sa susunod na hakbang, isang sasakyan ang mabilis na huminto sa harap ng gate. Bumaba mula rito ang isang babaeng hindi pamilyar kay Sol, ngunit ang kanyang hitsura ay punong-puno ng galit at awtoridad. Hindi niyo pwedeng gawin ito, sigaw ng babae habang papasok sa bakuran. Si Lucas Severino ay wala nang kinalaman sa pamilyang ito. Tumingin si Sol sa babae, pagkatapos ay kay Doña Cristabel. Isang bagong piraso ng puzzle ang lumitaw at tila ang sarswelang kinasangkutan ni Sol ay mas malawak at mas madilim pa kaysa sa inaakala niya. Sino ang babaeng ito at ano ang kinalaman niya sa patay na asawa ni Sol? Ang bawat sikreto ng pamilya ay parang anay na dahan-dahang ngumangat-ngat sa pundasyon ng isang bahay hanggang sa dumating ang araw na ang lahat ay tuluyan ng gumuho sa isang iglap. Sa tapat ng gate ng mansyon, ang babaeng bagong dating ay naglakad ng may di matatawarang yabang. Ang bawat tunog ng kanyang takong sa semento ay tila isang babala na may mas malaking bagyong paparating. Victoria! Ang sambit ni Doña Cristabel, ang kanyang boses ay tila isang bulong na puno ng pagkabigla at kaba. Si Victoria Severino, ang pinsan ni Mando, na matagal nang naninirahan sa ibang lalawigan, ay tumayo sa pagitan ni Agent Ramos at ng Gate. Tinitigan niya si Sol nang may mapanghamong tingin, isang tingin na tila binabura ang pagkatao ng babaeng kaharap. Agent Ramos, pasensya na sa abala. Simula ni Victoria, ang kanyang taglish na pananalita ay puno ng awtoridad. This is a family matter. Si Lucas Severino ay matagal na naming kinalimutan. Kung may mga utang man o claims na lumalabas sa pangalan niya, I assure you, it has nothing to do with my Auntie Cristabel or Mando's estate. Baka nagkakamali lang kayo ng impormasyon. Tiningnan ni Agent Ramos ang mga dokumento sa kanyang kamay, pagkatapos ay muling tumingin kay Sol. Madam, may mga pirma rito na tumutugma sa pangalan ni Lucas sa mga transaksyon sa California. At ayon sa aming source, ang perang ipinapadala rito ay direktang napupunta sa isang account na madalas gamitin ng pamilyang ito. Naramdaman ni Sol ang panlalamig ng kanyang mga daliri. California, iyon ang lugar kung nasaan si Mando. Ang bawat piraso ng katotohanan ay tila naglalapit sa isa't isa na bumubuo sa isang larawan ng pagtataksil na mas malalim pa sa iniisip niya. Lucas Severino. Siya ba ang taong ginagamit ni Mando para magtago sa batas? Agent, kailangan ko pong makita ang mga dokumentong yan. Matapang na singit ni Sol. Kahit na nararamdaman niya ang matalim na titig ni na Victoria at Doña Cristabel na tila gustong tumusok sa kanyang balat. Sol, huwag kang makialam dito. Pumasok ka na sa loob. Utos ni Victoria, ang kanyang boses ay puno ng puot. Wala kang alam sa business ng pamilyang ito. You're just a daughter-in-law by paper. Don't act like you own the name. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Sol. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang balikat ay matatag. At ang kanyang paningin ay nakapako kay Agent Ramos. Ako po ang legal na asawa ni Mando. Kung may kinalaman ng pangalan niya sa anumang investigasyon,
karapatan ko pong malaman ang totoo. Dahil sa dulo ng lahat, ako ang pinapapirma niyo sa mga utang na hindi ko naman alam kung para saan. Sandaling naghari ang katahimikan. Si Ethan, na kanina pa nakikinig mula sa hagdan, ay dahan-dahang bumaba. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Lola, bakit po kayo nag-aaway? Sino po si Lucas? Akala ko po ba si Papa lang ang anak niyo? Hindi nakasagot si Doña Cristabel. Ang kanyang mukha ay parang isang pader na unti-unting nagkakalamat. Sa kabilang dako, si Agent Ramos ay nag-abot ng isang business card kay Sol. Heto po ang card ko, Mrs. Severino. Kung may maalala kayo, o kung gusto ninyong makita ang mga files sa aming opisina, tawagan niyo lang ako. I suggest you get a lawyer. Nang makaalis ang agent, marahas na isinara ni Victoria ang gate. Hinarap niya si Sol. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Look at what you've done! Pinapahiya mo ang pamilya sa harap ng mga awtoridad. Do you want us to lose everything? Do you want Ethan to grow up with a grandmother in jail? Ang gusto ko lang ay ang katotohanan, Victoria. Sagot ni Sol. Ang kanyang boses ay malamig at walang takot. Kung wala kayong itinatago, bakit kayo nanginginig sa takot? Tinalikuran ni Sol ang dalawa at pumasok sa loob ng bahay. Dumiretso siya sa kanyang silid-imbakan at kinuha ang kanyang cellphone. Isang text message ang bumungad sa kanya mula kay Liam. Sol, may nalaman ako tungkol kay Lucas Severino. Hindi lang siya basta pangalan. He is Mando's identity in the US at may mas malaki pang kumpanya na nakapangalan sa kanya na sangkot sa money laundering. Mag-ingat ka. I'm coming to get you tomorrow. Napaupo si Sol sa kanyang manipis na banig. Ang bigat ng impormasyong ito ay tila isang bundok na dumagan sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, narinig niya ang isang mahinang kaluskos sa labas ng kanyang pinto. Nang buksan niya ito, nakita niya si Ethan. Ang bata ay may hawak na isang lumang notebook. Ma, nakita ko po ito sa gamit ni Lola. May mga pictures po rito ni Papa at ni Tita Bianca sa isang malaking bahay. At may pangalan pong Lucas na nakasulat sa likod. Inabot ni Ethan ang notebook sa kanyang ina. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig. Ma, nagsisinungaling ba si Lola sa akin? Totoo po bang hindi namatay si Papa dahil sa pagtatrabaho para sa atin? Hinawakan ni Sol ang mukha ng kanyang anak. Ito na ang sandaling kinatatakutan niya, ang sandaling mawawasak ang mundo ni Ethan. Ngunit alam niyang kailangang mangyari ito para sila ay makalaya. Ethan, makinig ka sa akin. Ang pagsisimula ni Sol ay naputol nang biglang mamatay ang lahat ng ilaw sa loob ng mansyon. Ang kadiliman ay bumalot sa buong bahay at mula sa labas, narinig nila ang marahas na pagbasag ng isang bintana. Ethan, huwag kang bibitiw. Dito ka lang sa likod ni Mama. Ang boses ni Sol ay tila isang mahinang bulong, ngunit puno ng awtoridad na hindi pa narinig ni Ethan kailanman. Sa gitna ng kabit-kabit na kadiliman, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamlam na buwan na sumisilip sa nabasag na bintana. Ang tunog ng mga bubog na nagkakalasog-lasog sa sahig ay tila mga kristal na bumabaon sa bawat hininga ni Sol. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang anak, ang maliliit na kamay nito na nakakapit ng mahigpit sa kanyang basang blusa. Ibigay mo sa akin ang notebook na yan, Sol. Huwag mong lasunin ang isip ng bata sa mga guni-guni mo. Ang tinig ni Victoria ay umalingaw-ngaw mula sa pinto, kasabay ng pagpasok ng isang maliit na liwanag mula sa isang kandila. Ang anino ni Victoria sa pader ay tila isang dambuhalang ibon na handang managit. Kasunod niya ay si Doña Cristabel, na kahit sa gitna ng dilim ay nagagawa pa ring magmukhang marangal, bagaman ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Mama, ano po ang totoo? Nanginginig na tanong ni Ethan. Bakit po may picture si Papa sa Amerika? Bakit po sabi niyo patay na siya? Ethan, apo, lumapit ka kay Lola. Malambing ngunit may halong pag-uutos na
Sabi ni Doña Cristabel. Nasisiraan na ng bait ang mama mo. Siya ang pumatay sa papa mo sa pagod at ngayon gusto niya tayong sirain dahil sa inggit. Halika rito, baka saktan ka niya. Sa bawat salitang binitawan ng matanda, naramdaman ni Sol ang pagkirot ng kanyang puso. Ito ang matandang pinagsilbihan niya, ang matandang tinawag niyang mama sa loob ng isang dekada. Ang gaslighting ay tila isang lason na dahan-dahang itinusok sa kanyang pandinig. Hindi ko sasaktan ang anak ko. Sigaw ni Sol. Ang boses niya ay nabasag sa gitna ng emosyon. Ang tanging nanakit sa amin dito ay kayo. Pinagtrabaho niyo ako na parang hayop. Pinaniwala niyo akong mamatay tao ako, habang ang anak niyo ay nagpapakasaya sa piling ng iba. At ngayon, pati ang anak ko, gusto niyong nakawin sa akin. Huminga ng malalim si Sol. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili para kay Ethan. Lumingon siya sa bata. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng dilim. Ethan anak, tignan mo ako. Sa loob ng 10 taon, nagsinungaling ba ako sa'yo? Kahit isang beses, pinabayaan ba kita? Umiling si Ethan. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Sa unang pagkakataon, ang bata ay tumingin kay Doña Cristabel nang may pagdududa. Hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakatago sa likod ng kanyang ina. Ang ina na amoy pawis at pagod, ngunit ang yakap ay kasing tibay ng bakal. You're making a big mistake, Sol. Banta ni Victoria habang humahakbang palapit. You have nowhere to go. Ang lahat ng utang ng pamilyang ito ay nakapangalan sa'yo. One call to the police at mabubulok ka sa kulungan. Isipin mo si Ethan. Gusto mo ba siyang lumaking may inang kriminal? Napatitig si Sol sa notebook na hawak niya. Alam niyang ito ang kanyang alas. Ngunit sa gitna ng tensyon, ang kanyang cellphone sa bulsa ay biglang nag-vibrate. Isang notification ang lumitaw sa screen, nagbibigay ng sapat na liwanag para makita ni Sol ang isang larawan. Ang kanyang mundo ay tila huminto. Sa larawan, nakatayo si Mando sa tapat ng pamilyar na gate ng kanilang subdivision. Ang caption ay maikli, ngunit nakakakilabot. Uuwi na ako, ma. Siguraduhin mong wala na ang basahang iyan sa bahay bago ako dumating. Napatingin si Sol kay Doña Cristabel. Ang matanda ay nakangiti na ngayon. Isang nangiti ng tagumpay. Uuwi na siya, Sol. At kapag dumating siya, sisiguraduhin naming hinding-hindi mo na muling makikita ang sikat ng araw kasama ang anak mo. Naramdaman ni Sol ang paglamig ng kanyang dugo. Hindi lang ito tungkol sa pera o utang. Ito ay tungkol sa kanyang kaligtasan. Kailangan niyang umalis. Ngayon din. Ang pinakamasakit na bahagi ng pagiging ina ay hindi ang pagluwal, kundi ang malaman na ang pusong dinala mo sa loob ng iyong katawan ay ginamit na sandata laban sa iyo. Ang kaisipang ito ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na diwa ni Sol habang mabilis niyang isinisilid ang notebook at ang kanyang mga dokumento sa loob ng isang lumang bag. Hindi na niya inisip ang kanyang mga damit. Ang tanging mahalaga ay ang mailabas si Ethan sa bahay na ito bago pa tuluyang sumapit ang dilim ng kanilang kapalaran. Ethan, bilisan mo. Huwag kang titingin sa likod. Bulong ni Sol. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyong hindi matitinag. Sol, huwag kang magkakamaling lumabas sa pintong iyan kasama ang apo ko. Sigaw ni Doña Cristabel mula sa pasilyo. Ang matanda ay tila isang halimaw na nagkukubli sa ilalim ng liwanag ng kandila. Ang kanyang mukha ay puno ng puot. Magnanakaw ka! Tatawag ako ng pulis! Sasabihin ko sa kanilang kinidnap mo si Ethan. Huminto si Sol sa tapat ng pinto. Hinarap ang matandang babaeng minsan niyang itinuring na pangalawang ina. Tumawag kayo, Mama. Tawagan niyo rin si Agent Ramos. Sabihin niyo sa kanya kung nasaan si Lucas Severino. Siguradong matutuwa siyang malaman
na ang patay ninyong anak ay nasa labas lang ng gate ngayon. Nanigas si Doña Cristabel. Ang pananakot ni Sol ay tila isang sampal na nagpatahimik sa kanya. Sa pagkakataong ito, si Victoria naman ang sumugod at sinubukang hawakan ang braso ni Ethan. Ethan, dito ka lang. Isasama ka ng babaeng yan sa hirap. Doon ka ba sa mabaho at maliit na bahay? Bitawan mo ako, Tita Victoria. Singal ni Ethan, sabay piksi sa kamay ng kanyang tita. Ang bata ay tumingin kay Sol. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Gusto ko na pong sumama kay Mama. Ayaw ko na sa mga sinungaling. Ang tunog ng marahas na pagpihit ng gulong sa labas ng gate ay umalingaw-ngaw, kasunod ang tunog ng pagbusina na tila isang hudyat ng digmaan. Alam ni Sol na wala na silang oras. Hinila niya si Ethan patungo sa kusina. Doon sa maliit na pinto, sa likod na ginagamit ng mga supplier, tumakbo sila sa madilim na eskinita ng subdivision. Ang bawat hakbang ni Sol ay puno ng takot na baka sa bawat kanto ay biglang lumitaw ang kanyang asawa. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib sa bawat tunog ng dahon na tinatamaan ng hangin. Ma, sorry po. Sorry po sa lahat ng sinabi ko, hikbi ni Ethan habang tumatakbo sila. Ang mga salitang iyon ay tila isang balsamo na dahan-dahang humihilom sa malalim na sugat sa puso ni Sol, ngunit wala siyang oras para umiyak. Sa dulo ng kanto, isang kulay abong sasakyan ang dahan-dahang nag-flash ng ilaw. Bumukas ang pinto at lumabas si Liam. Sol, Ethan, dito bililis! Mabilis silang sumakay sa sasakyan. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila ang tunog ng isang pintong nagsasara sa isang madilim na kabanata ng buhay ni Sol. Nang umandar ang sasakyan, hindi napigilan ni Sol na lumingon sa mirrors. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng gate ng mansyon, nakatayo ang isang lalaki. Suot nito ang isang mamahaling jacket, ang kanyang tindig ay kasing yabang ng dati. Hindi nakita ni Sol ang mukha nito ng malinaw, ngunit sapat na ang anino nito para kilalanin ang lalaking minahal niya at naging sanhi ng kanyang pagkawasak. Si Mando. Buhay. At nakatingin sa direksyon ng kanilang pag-alis. Ligtas na kayo, mahinang sabi ni Liam, habang ang kanyang kamay ay sandaling humawak sa nanginginig na kamay ni Sol sa ibabaw ng upuan. Napasandal si Sol sa upuan. Ang kanyang mga mata ay unti-unting napapikit habang ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay dahan-dahang dumaloy. Hindi pa tapos ang laban. Alam niya iyon. Ang pag-alis sa mansyon ay simula pa lamang. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, naramdaman ni Sol na ang hangin na nilalanghap niya ay hindi na amoy alikabok at panunupil. Ito na ang amoy ng laya. Ang katahimikan ay madalas na mas nakakabingi kaysa sa sigaw ng galit, lalo na kapag ang bawat pintig ng iyong puso ay nagpapaalala sa iyo ng lahat ng nawala. Ang maliit na unit sa isang lumang condominium sa Quezon City ay amoy bagong labang kumot at mainit na kape. Mga amoy na tila banyaga sa ilong ni Sol matapos ang ilang taong pananatili sa mansyong amoy alikabok at kapangyarihan. Dahan-dahang inilapag ni Liam ang mga bag sa gilid ng sofa. Ang kanyang bawat kilos ay maingat. Tila natatakot na mabasag ang marupok na katahimikang bumabalot sa mag-ina. Safe na kayo rito, Sol, mahinang sabi ni Liam. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang nakatingin kay Sol na tila isang estatwang nakatayo sa gitna ng sala. Walang nakakaalam ng address na ito maliban sa akin. Magpahinga muna kayo ni Ethan. Tumingin si Sol sa paligid. Ang apartment ay maliit, ngunit bawat sulok nito ay nagpaparamdam ng seguridad na hindi na ibigay sa kanya ng ginto at pilak ng mga Severino. Si Ethan naman ay nakaupo sa gilid ng isang simpleng kama. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa sahig. Ang bata na dati ay nagrereklamo sa kawalan ng aircon ay tila wala nang pakialam sa init ng gabi.
Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng katotohanang ang tatay niya ay buhay, ngunit itinuring silang basura. Totoo po ba? Tanong ni Ethan. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na bata na nawawala sa palengke. Buhay po talaga si Papa? Bakit? Bakit hindi siya lumapit sa atin? Lumapit si Sol sa anak at naupo sa tabi nito. Hinawakan niya ang mga kamay ni Ethan. Ang mga kamay na dati ay pilit na bumibitiw sa kanya. Anak, hindi ko pa alam ang lahat ng sagot. Pero isa lang ang sigurado. Nandito si Mama. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Sa kusina, narinig ni Sol ang mahinang tunog ng tubig na kumukulo sa takore. Isang tunog na tila nagbabalik sa kanya sa realidad. Naghanda siya ng simpleng pagkain. Isang mainit na lugaw na may kaunting luya. Habang pinapanood ni Sol ang kanyang anak, na dahan-dahang kumakain, naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Ang bawat subo ni Ethan ay tila isang paalala ng bawat pagkakataong pinagkaitan sila ng dignidad ng pamilya Severino. Sol, kailangan nating mag-usap. Tawag ni Liam mula sa sala. Ang kanyang mukha ay seryoso habang nakatingin sa kanyang laptop. Ang paglitaw ni Mando ay pwedeng maging alas natin, pero pwede ring itong maging mitya ng mas malaking gulo. Technically, kapag napatunayan nating buhay siya, lahat ng dokumentong pinirmahan mo sa ilalim ng pag-aakalang byuda ka ay pwedeng mapawalang bisa. Pero gagawa sila ng paraan para baluktutin ang kwento. Putol ni Sol sa sinasabi ni Liam. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Kilala ko si Mama Cristabel. Hindi siya papayag na matalo nang hindi naninira ng buhay. Biglang tumunog ang cellphone tumay ni Liam. Isang mabilis na vibration na tila isang babala. Pagkasagot niya, ang kanyang mukha ay biglang namutla. Mabilis niyang binuksan ang telebisyon sa loob ng silid. Isang balita ang bumungad sa kanila. Ang mukha ni Sol, ang larawan niyang galing sa kanyang lumang ID, ay nakapaskil sa screen. Isang matinding panawagan ang ipinaabot ni Doña Cristabel Severino sa publiko matapos umanong tangay ng kanyang manugang na si Solana Severino ang kanyang apong si Ethan. Anunsyo ng news anchor. Ayon sa pamilya, si Solana ay dumaranas ng mental instability mula nang mamatay ang kanyang asawa at ngayon ay tinuturing na armadong panganib sa bata. Napahawak si Sol sa sandalan ng sofa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela. Ang laso ng mga Severino ay umabot na sa buong bansa. Hindi lang nila siya gustong ikulong. Gusto nila siyang burahin sa paningin ng lipunan bilang isang baliw na ina. Bakit nila sinasabi yan? Tanong ni Ethan. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot habang nakatingin sa TV. Humarap si Sol sa screen. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng luha, kundi ng isang nagbabagang apoy ng paghihiganti at katarungan. Dahil natatakot sila, Ethan, natatakot silang malaman ng mundo ang tunay na baho ng pangalang Severino. At sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, hindi na ako mananatiling tahimik. Ang sugat na dulot ng kataksilan ay hindi naghihilom sa pamamagitan ng pagtakbo, kundi sa pagharap sa taong humawak ng kutsilyo. Ang tanging liwanag sa loob ng apartment ay nagmumula sa laptop ni Liam na naglalabas ng malamlam na asul na anino sa mukha ni Sol. Sa labas, ang tunog ng sirena ng pulis sa malayo ay tila isang paalala na ang mundo ay naghahanap sa kanya. Ngunit sa loob ng silid na ito, ang takot ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Sol, hindi ka pwedeng manatiling nagtatago, mahinang sabi ni Liam. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Ang bawat araw na hindi tayo kumikilos ay isang araw na mas lalong naniniwala ang mga tao sa kwento ni Doña Cristabel. Kailangan nating ipakita sa kanila ang katotohanan. Kailangan nating ilantad na si Armando Severino
ay hindi isang bangkay, kundi isang manloloko. Humarap si Saul kay Liam, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng madilim na silid. Paano, Liam? Ako ang wanted. Ako ang baliw sa tingin ng lahat. Sino ang maniniwala sa isang basahang katulad ko? Ako. Mabilis na sagot ni Liam, sabay hawak sa balikat ni Saul. Naniniwala ako sa iyo. At ang insurance company na kinuhaan nila ng milyon-milyon? Maniniwala sila kapag nakita nila ang ebidensyang hawak natin. Pero kailangan nating makuha ang orihinal na death certificate na ginawa nila. Iyon ang susi. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang cellphone ni Saul ay biglang umilaw. Isang numero na walang pangalan ang lumitaw sa screen. Nanginginig ang kamay ni Saul habang pinipindot ang answer button. Inilagay niya ito sa speakerphone para marinig din ni Liam. Hello, Saul. Kumusta ang pagiging fugitive? Ang boses na yon. Ang boses na nagparamdam sa kanya ng pag-ibig sa loob ng 10 taon, ngayon ay tila isang laso na dumadaloy sa kanyang tenga. Ang tawa ni Mando ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Tila ba isa lamang itong laro para sa kanya? Mando? Bulong ni Saul, ang kanyang boses ay puno ng hapdi. Bakit? Bakit mo ito ginagawa sa amin? Sa anak mo. Huwag mong idamay si Ethan dito, Saul. Sagot ni Mando. Ang tono niya ay biglang naging matigas. Ibigay mo sa akin ang anak ko. Dalhin mo siya sa lumang bodega malapit sa port bukas ng gabi. Kapag ginawa mo yon, kakausapin ni Mama ang mga pulis. Sasabihin niyang nagkamali lang siya. Na-stress ka lang kaya mo nakuha ang bata. Bibigyan kita ng pera, Saul. Malaking pera para makapagsimula ka ng bagong buhay. Malayo sa amin. Naramdaman ni Saul ang pagngangalit ng kanyang mga panga. Pera? Akala mo ba mababayaran ng pera ang 10 taon na ninakaw mo sa akin? Ang bawat patak ng luha ko habang nananahi ako sa dilim para lang may makain ang anak mo? Makinig ka, Saul. Banta ni Mando. Hindi ka lalaban sa akin. Si Lucas Severino ay makapangyarihan sa labas ng bansa. Isang pitikan ko lang, pwedeng mawala ang lahat sa'yo. Ibigay mo si Ethan. O sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng kulungan habang buhay. You have 24 hours. Naputol ang linya. Ang tunog ng pagkaputol ng tawag ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa buong apartment. Nanatiling tahimik si Saul, ang kanyang mga mata ay nakapako sa cellphone. Lumingon siya kay Liam at sa unang pagkakataon, nakita ni Liam ang isang nangiti sa labi ni Saul. Isang nangiti na hindi puno ng ligaya, kundi ng isang mapanganib na tapang. Narinig mo yon ni Liam? Gusto niya ng pagkikita, sabi ni Saul. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ibibigay ko sa kanya ang gusto niya. Pero hindi si Ethan ang makikita niya sa bodegang iyon. Ang makikita niya ay ang katapusan ng lahat ng kanyang kasinungalingan. Isang mensahe ang pumasok mula kay Tala sa parehong sandali. Saul, may nakita akong kakaiba rito sa palengke. May mga tauhan si Doña Cristabel na naghahanap sa'yo, pero may kasama silang isang babaeng nakatago ang mukha. Mukhang si Bianca. Tumayo si Saul. Tila ba may bagong lakas na dumaloy sa kanyang buong katawan. Liam, ihanda mo ang lahat. Bukas, tatapusin na natin ang sarswelang ito. Ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi ang malaman na niloko ka, kundi ang makita na ang taong binuo mo ay siya palang wawasak sa'yo nang walang kinalaman. Ang hangin sa daungan ay may dalang amoy ng kalawang at alat. Isang malupit na paalala ng mundong labas sa marangyang mansyon na kinabibilangan ni Mando ngayon. Nakatayo si Saul sa gitna ng malawak at madilim na espasyo sa pagitan ng mga dambuhalang container van. Ang tanging liwanag ay ang isang aandap-andap na bumbilya sa itaas na tila ba nahihirapan ding saksihan ang kaganapang ito. Dahan-dahang lumabas ang isang figura mula sa likod ng isang truck. Ang tunog ng mga sapatos na gawa sa mamahaling balat
ay lumikha ng isang matunog na ritmo sa semento. Isang tunog na dati ay nagbibigay ng saya kay Saul, ngunit ngayon ay nagdadala ng matinding pagkasuklam. Dumating ka rin, Saul. Alam ko namang hindi mo matitiis ang anak mo. Simula ni Mando. Ang kanyang boses ay malamig. Walang bakas ng pag-ibig na ipinangako niya sa harap ng altar. 10 taon na ang nakalilipas. Nasaan ang konsensya mo, Mando? Ang boses ni Saul ay mahinahon, ngunit may talim na parang labaha. Pumunta ako rito, hindi para sa pera mo, kundi para makita kung gaano kababa ang naging pagkatao mo. Namatay ka sa paningin ko, Mando. Pero ang totoo, noon pa man, wala ka na palang buhay na dangal. Tumawa si Mando, isang tawang puno ng kayabangan habang inaayos ang kanyang relo. Dangal? Ang dangal ay para sa mga taong walang pera. Tol. Sa Amerika, ako si Lucas Severino. Mayaman, iginagalang. Habang ikaw, nanatili kang basahan. Isipin mo, kundi dahil sa akin, baka hanggang ngayon ay nananahi ka pa rin sa isang maliit na kanto. Binigyan kita ng pagkakataong maging bahagi ng pamilya ko. Pero, sinayang mo. Binigyan mo ako ng pagkakataong maging alipin niyo, Mando. Sigaw ni Saul. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw. Pinanood niyo akong magdusa. Pinanood niyo akong sipsipin ang lahat ng paninisi habang ikaw ay nagpapakasaya sa piling ng ibang babae. Huwag mong idamay si Bianca rito. Siya ang tumulong sa akin nung iniwan ako ng swerte. Sagot ni Mando, sabay hakbang palapit ng may pananot. Ibigay mo na sa akin si Ethan. Iyan lang ang kailangan ko. Kapag nakuha ko ang bata, mawawala na ako sa buhay mo. Pwede ka nang bumalik sa pagiging sastre mo. Huminto si Saul at tiningnan ang lalaking nasa harap niya. Ito ang huling pagkakataon na makikita niya ang anino ng kanyang nakaraan. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone na nakatago sa loob ng kanyang jacket. Hindi mo na makukuha si Ethan, Mando. Dahil sa sandaling ito, ang bawat salitang binitawan mo ay naririnig na ng mga taong magpapabalik sa iyo sa kulungan. Sabi ni Saul, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento sa paligid. Biglang lumitaw ang mga ilaw mula sa 4 na sasakyan na nakatago sa dilim. Ang tunog ng mga yabag ng maraming tao na tumatakbo patungo sa kanila ay pumuno sa katahimikan ng daungan. Lumabas si Agent Ramos kasama ang ilang armadong tauhan ng NBIAM. Armando Severino, you are under arrest for falsification of public documents, insurance fraud, and violation of Republic Act 9,262. Anunsyo ni Agent Ramos. Ngunit sa halip na matakot, muling tumawa si Mando. Isang tawang nakakapangilabot. Inilabas niya ang kanyang sariling telepono at may ipinakita kay Saul. Ang screen ay nagpapakita ng isang live feed mula sa isang madilim na silid, ang apartment ni Liam. Doon, nakita ni Saul si Ethan na natutulog. Ngunit may isang anino ng babaeng nakatayo sa tabi nito. Hawak ang isang matalim na bagay. Sa tingin mo ba ay hindi ko paghahandaan ang pagtataksil mo, Saul? Bulong ni Mando habang dahan-dahang itinataas ang kanyang mga kamay para sumuko. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa takot na bumabalot ngayon sa mukha ni Saul. Isang tawag ko lang, hindi mo na makikitang magising ang anak mo. Ang boses ni Saul ay nawala. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na ang kanyang laban para sa katarungan ay maaaring maging huling sandali ng kanyang pagiging ina. Kikom, sa dulo ng bawat kasinungalingan, laging may isang katotohanang handang sumunog sa lahat ng itinayo mong toreng buhangin. Ang bawat segundo sa ilalim ng malamlam na ilaw ng daungan ay tila 1 taon para kay Saul. Ang imahe sa cellphone de Saul ni Mando, ang anino ni Bianca na malapit sa natutulog na si Ethan, ay tila isang kutsilyong dahan-dahang hinihiwa ang kanyang kaluluwa.
Naramdaman ni Sol ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay nagsusumamo para sa kaligtasan ng kanyang anak. Ano, Sol? Ititigil mo na ba ang palabas na ito? O hahayaan mong maging madugo ang gabi ng anak mo? Ang banta ni Mando, ang kanyang nangiti, ay kasing panganib ng isang ahas na handang manuklaw. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, bumasag ang tunog ng static mula sa radyo ni Agent Ramos. Isang boses ang narinig ng lahat. Isang boses na nagpatigil sa paghinga ni Mando. Agent Ramos, target at the apartment is secured. Ang bata ay ligtas. Uulitin ko, si Ethan ay ligtas. Ang tunog ng boses na yon, ang baritonong boses ni Liam, ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit para kay Sol. Ang bigat sa kanyang dibdib ay biglang naglaho, napalitan ng isang emosyong mas matindi pa sa galit. Ang katarungan. Dahan-dahang tumayo si Sol. Inayos niya ang kanyang buhok, tiningnan si Mando ng diretso sa mga mata. Hindi na bilang isang asawang nasasaktan, kundi bilang isang babaeng nanalo sa sarili niyang digmaan. Dinampot niya ang cellphone ni Mando at marahas na itinapon ito sa dagat. Ang tunog ng pagbagsak ng gadget sa tubig ay tila ang huling tuldok sa kanilang pagsasama. Wala ka ng alas, Mando. O Lucas. O kung sino ka man sa tingin mo, ang boses ni Sol ay malamig at puno ng dignidad. Ang tanging meron ka na lang ngayon ay ang rehas na magiging tahanan mo habang buhay. Sa apartment naman, ang bawat sulok ng silid ay napuno ng asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis. Si Bianca, na dati ay laging maayos at mabango, ngayon ay nakaposas habang ang kanyang buhok ay gusot-gusot at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Hindi niya akalain na ang apartment na pinasok niya ay isang bitag na inihanda ni Liam. Mama! Mama! Ang iyak ni Ethan habang yakap-yakap siya ni Liam. Ang bata ay nanginginig, ngunit sa kanyang mga mata ay wala na ang pagkalito. Nakita niya kung paano siya muntik saktan ng babaeng dati niyang tinatawag na Tita Bianca. Sa daungan, dinala na ng mga awtoridad si Mando. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Ang kanyang mamahaling jacket ay nadumihan na ng alikabok ng Pierre. Lumingon siya kay Sol, umaasang makakakita ng kahit kaunting awa. Ngunit tanging isang malamig na pader ng kawalan ang sumalubong sa kanya. Sol! Sol! Patawarin mo ako. Ang huling pagsusumamo ni Mando bago isara ang pinto ng sasakyan ng pulis. Hindi sumagot si Sol. Pinanood niya ang pag-alis ng mga sasakyan hanggang sa maging maliliit na tuldok na lamang ang mga ilaw nito sa dilim. Napaupo siya sa semento, hinayaan ang malamig na hangin ng dagat na humaplos sa kanyang mukha. Nang makuha niya ang kanyang gamit, nag-vibrate ang kanyang sariling cellphone. Isang tawag mula sa mansyon ng mga Severino. Inakala ni Sol na si Doña Cristabel ang manggugulo sa kanya, ngunit pagkasagot niya, isang boses ng lalaki ang narinig niya. Solana. Ang boses ay malalim. May halong lungkot at pamilyar na tono na matagal na niyang kinalimutan. Si Lucas Severino ito. Ang tunay na Lucas. Kailangan mong pumunta rito sa mansyon. May mga bagay tungkol sa pagkamatay ng tatay mo na matagal nang itinatago ni Cristabel. Panahon na para malaman mo ang totoo. Napahawak si Sol sa kanyang dibdib. Ang sarswelang akala niya ay tapos na. Tila may mas malalim at mas madilim na ugat na ngayon pa lamang lalabas sa ibabaw. Ang pinakamalalim na sugat ay hindi yaong nakikita ng mata, kundi yaong itinatago ng mga taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay at dangal. Ang mansyon ng mga Severino ay tila isang malaking puntod sa ilalim ng madilim na langit. Ang bawat hakbang ni Sol sa marmol na sahig ay hindi na mabigat sa takot, kundi matatag sa paghahanap ng katarungan. Sa tabi niya ay si Liam. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na haligi na nagbibigay ng lakas sa bawat hininga ni Sol.
Sa gitna ng sala, nakaupo ang isang lalaking may mapuputing buhok at mga matang puno ng pagsisisi. Siya ang tunay na Lucas Severino. Sa tabi niya ay nakatayo si Doña Cristabel, na kahit sa gitna ng kaguluhan ay pilit pa ring nagmamataas, bagaman ang kanyang panginginig ay hindi na maitago ng kanyang mamahaling perlas. Solana, narito ang katotohanang matagal nang ibinaon sa ilalim ng mga kasinungalingan ni Cristabel. Simula ni Lucas, ang kanyang boses ay tila isang malungkot na himig mula sa nakaraan. Inabot niya ang isang makapal na folder na may mga mantsana ng panahon. Binuksan ni Sol ang folder. Ang bawat pahina ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Ang kanyang ama, na buong buhay niyang pinasalamatan ang mga Severino dahil sa pagpapalibing dito, ay biktima pala ng isang malupit na pakana. Hindi ito namatay sa aksidente lamang. Pinilit ito ni Cristabel na magtrabaho sa isang gumigibang bodega para lang makatipid sa gastos, at nang gumuho ang istruktura, mas pinili ng matanda na kunin ang insurance kaysa iligtas ang buhay ng kanyang ama. Utang na loob. Ang boses ni Sol ay galing sa kailaliman ng kanyang pait. Tumingin siya kay Doña Cristabel na ngayon ay hindi na makatingin ng diretso. Ang utang na loob na sinasabi niyo sa loob ng 10 taon ay dugo pala ng tatay ko. Pinaglingkuran kita ng parang aso dahil akala ko ay tinulungan mo kami. Pero ikaw pala ang pumatay sa kanya. Huwag kang mapangahas, Sol. Sigaw ni Cristabel, bagaman ang kanyang boses ay garalgal na. Kung hindi dahil sa akin, wala kang kinabukasan. Ako ang nagbigay sa iyo ng pangalang Severino. Ang pangalang ninakaw niyo rin sa akin. Sabat ni Lucas. Ginamit mo ang pangalan ko para sa mga illegal mong transaksyon sa California habang ako ay pinatapon mo sa probinsya. Ikaw ang sumira sa pamilyang ito, Cristabel, hindi si Sol. Narinig ang tunog ng paglapit ng mga sasakyan ng pulis mula sa labas. Ang liwanag ng asul at pulang ilaw ay sumasayaw sa mga dingding ng mansyon, tila isang babala na tapos na ang panahon ng panlilinlang. Lumapit si Sol kay Doña Cristabel. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malamig na pagtanggap. Mama, iyan ang huling tawag ko sa inyo. Ang lahat ng luha ko, ang bawat kalyo sa aking kamay, at ang buhay ng tatay ko, bayad na ang lahat. Wala na kaming utang sa inyo. Nang hawakan ng mga pulis ang braso ni Cristabel, ang matanda ay biglang lumuhod sa harap ni Sol. Sol, ang anak mo. Isipin mo si Ethan. Huwag mo akong ipakulong. Ano ang sasabihin ng mga tao? Ang sasabihin nila ay nakuha na ng katarungan ang nararapat para sa kanya. Sagot ni Liam para kay Sol. Habang inilalabas si Cristabel, lumapit ang matanda kay Sol at bumulong ng isang bagay na nagpatigil sa tibok ng puso ng babae. May isa pang lihim, Sol. Ang tunay na testamento ng lolo ni Ethan. Hindi lang ito bahay ang iniwan sa'yo. Bago pa man makapagtanong si Sol, isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang narinig mula sa likuran ng mansyon. Ang amoy ng usok ay biglang nanuot sa hangin. Ang bodega, kung saan nakatago ang lahat ng mga disenyo ni Sol at ang mga huling alaala ng kanyang ama, ay biglang nilamon ng apoy. Ang bodega! Ang mga gamit ko! Sigaw ni Sol. Ngunit sa gitna ng naglalagablab na apoy, nakita ni Sol ang isang anino na tumatakbo palayo. Isang aninong pamilyar, ngunit hindi niya inaasahang makikita sa gabing ito. Ang apoy ay hindi lamang naninira. Ito rin ay naglilinis ng lahat ng dumi upang magbigay daan sa isang bagong pagsibol. Ang init ng apoy sa likod ng mansyon ay tila humahalik sa balat ni Sol, isang mapanakit na paalala na ang lahat ng kanyang nakaraan ay unti-unti nang nagiging abo. Gustong sumugod ni Sol sa loob ng naglalagablab na bodega para iligtas ang mga lumang disenyo at ang huling larawan ng kanyang ama. Ngunit naramdaman niya ang matatag na mga bisig ni Liam na pumigil sa kanya. Sol, huwag! Hindi sulit ang buhay mo para sa mga gamit na yan. Sigaw ni Liam
sa gitna ng ugong ng apoy at lagutok ng mga nasusunog na kahoy. Ang tatay ko, Liam! Ang lahat ng alaala niya! Iyak ni Sol, habang ang mga luha ay mabilis na natutuyo dahil sa tindi ng init. Ang alaala ng tatay mo ay nasa puso mo, hindi sa mga gamit na yan, mahinang sabi ni Liam habang inilalayo siya sa panganib. Tumingin ka sa akin, Sol. Ikaw ang pinakamahalagang pamana niya. Buhay ka at iyon ang mahalaga. Matapos ang ilang oras, ang tanging natira sa bodega ay ang umuusok na mga guho. Ngunit sa ilalim ng isang makapal na tabla, nakita ni Ethan ang isang maliit na kahon ng lata. Kalawangin na ito, ngunit hindi tinablan ng apoy. Nang buksan ito ni Sol, doon niya nakita ang tunay na kayamanan, ang orihinal na titulo ng lupa at ang kasunduan na ang kumpanya ng mga Severino ay itinayo gamit ang puhunan ng kanyang ama. Pagkalipas ng ilang buwan, ang loob ng korte ay nababalot ng katahimikan habang binabasa ang hatol. Nakaupo si Sol sa unahan, suot ang isang simpleng puting blusa. Sa likod niya ay sina Mando, Doña Cristabel at Bianca na lahat ay nakayuko. Ang kanilang mga mukha ay wala ng bakas ng dating kayabangan. Nang ideklarang guilty ang tatlo, naramdaman ni Sol ang pagluwag ng isang napakabigat na bato sa kanyang dibdib. Hindi siya lumingon para makita ang kanilang pag-alis. Ang kanyang paningin ay nakapako sa kanyang anak na si Ethan, na ngayon ay tahimik na humawak sa kanyang kamay. Gagawin ko po ang lahat para maging karapat-dapat na anak niyo, bulong ni Ethan. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang amoy ng sariwang pintura at mamahaling tela ay pumuno sa bagong tayong butik sa gitna ng Makati. Ang karatula sa labas ay nagniningning, Solana. Sa araw ng opening, dumating si Tala na may dalang malaking basket ng prutas. Sabi ko na sa'yo, Sol, ang araw ay laging sisikat para sa mga taong marunong maghintay. Pumasok si Liam sa loob ng butik. May dala siyang isang maliit na buke ng mga bulaklak. Hindi siya nagsalita ng marami, ngunit ang kanyang mga mata ay sapat na para sabihin ang lahat ng paghanga at pagmamahal na nararamdaman niya para sa babaeng nasa harap niya. Bagay sa iyo ang sikat ng araw, Solana, sabi ni Liam habang pinapanood si Sol na inaayos ang isang trahe de boda sa mannequin. Lumapit si Sol sa malaking salamin ng kanyang butik. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Wala na ang mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata dahil sa puyat ng pagtatrabaho para sa iba. Ang kanyang mga kamay, bagaman may mga bakas pa rin ng kalyo, ay hawak na ngayon ang sarili niyang kapalaran. Hindi na ako ang basahang tinapakan niyo. Bulong niya sa kanyang sarili. Isang matamis na ngangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ako si Solana, at ang aking liwanag ay hinding-hindi na muling magdidilim. Habang papalubog ang araw sa Manila Bay, tanaw mula sa bintana ng kanyang butik, nalaman ni Sol na ang bawat sakit at bawat luha ay naging sinulid lamang para tahiin ang isang mas maganda at mas matibay na bukas. Ang gabi ay hindi dumarating para tayo ay takutin, kundi para bigyan tayo ng pagkakataong makita ang ningning ng mga bituin na hindi natin napapansin sa ilalim ng nakakasilaw na sikat ng araw. Ang tunog ng maliliit na alon na humahalik sa pampang ng Batangas ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa lahat ng mga bangungot ni Sol. Nakaupo siya sa isang puting buhanginan. Ang kanyang mga paa ay dahan-dahang nilalamon ng malamig na tubig dagat. Wala na ang amoy ng alikabok ng mansyon. Wala na ang amoy ng pagod at panunupil. Ang tanging nalalanghap niya ngayon ay ang sariwang hangin na may dalang pangako ng isang bukas na siya na ang may hawak ng timon. Ma, heto na po ang kape niyo. Nilagyan ko ng kaunting asukal gaya ng gusto niyo. Ang boses ni Ethan ay naging mas malalim na sa nakalipas na 2 taon.
Inabot ni Sol ang tasa mula sa kanyang anak. Tiningnan niya si Ethan, ang bata na dati ay nahihiya sa kanya. Ngayon ay buong pagmamalaking tumutulong sa kanyang butik tuwing weekend at nagsisikap sa kanyang pag-aaral sa isang pampublikong unibersidad. Hindi na ito ang Ethan na naghahangad ng luho. Ito na ang Ethan na marunong magpahalaga sa bawat patak ng pawis ng kanyang ina. Salamat, anak. Kamusta ang pagtulong mo kay Tito Liam sa opisina? Tanong ni Sol, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa unti-unting paglubog ng araw. Ayos naman po, ma. Marami po akong natututunan tungkol sa batas. Gusto ko pong maging katulad ni Tito Liam balang araw para wala na pong ibang Solana na kailangang magdusa dahil sa kawalan ng kaalaman. Sagot ng binata ng may determinasyon. Napangiti si Sol. Ang kapatawaran ay isang mahabang proseso, ngunit sa pagtingin niya sa kanyang anak, alam niyang nakamit na niya ang pinakamahalagang tagumpay. Hindi niya kailangang patawarin si Mando at Doña Cristabel sa paraang tatanggapin niya silang muli. Ang tunay na kapatawaran para sa kanya ay ang pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa galit na dati ay kumakain sa kanyang pagkatao. Sapat na sa kanya na alam niyang nakamit na ng katarungan ang nararapat at ang mga Severino ay nagbabayad na sa kanilang mga kasalanan sa loob ng malamig na rehas. Dahan-dahang lumapit si Liam at tumabi sa kanila. Hindi siya nagsalita, ngunit ang marahan niyang paghawak sa balikat ni Sol ay sapat na para ipadama ang kanyang presensya. Sa loob ng maraming taon, si Liam ang naging anino ni Sol sa dilim at ngayon, siya ang naging saksi sa muling pagsikat ng kanyang liwanag. Iniisip mo pa rin ba sila? Mahinang tanong ni Liam. Hindi na. Sagot ni Sol, sabay sandig ng kanyang ulo sa balikat ni Liam. Iniisip ko lang kung gaano kaganda ang bukas. Naalala ko ang sinabi ng tatay ko noon, na ang pinakamagandang damit na maaari nating isuot ay ang ating dangal. Ngayon ko lang naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Tiningnan ni Sol ang kanyang mga kamay. Wala na ang kanyang lumanghing singsing. Sa halip, ang kanyang mga daliri ay may mga bakas pa rin ng kalyo mula sa pananahi. Isang badge of honor na hindi niya kailanman ikakahiya. Ang mga kalyong ito ang bumuo sa kanyang bagong buhay, ang nagpatayo sa kanyang sariling negosyo at ang nagligtas sa kanyang anak. Ang kwento ni Sol ay hindi lamang kwento ng isang babaeng iniwan at niloko. Ito ay kwento ng bawat kababaihang Pilipino na dumaan sa apoy ng pagsubok at lumabas na mas matibay pa sa bakal. Ito ay paalala na ang utang na loob ay hindi dapat maging tanikala at ang pagmamahal ay hindi dapat humihingi ng kapalit na sariling pagkatao. Habang ang huling sikat ng araw ay naglalaho sa abot-tanaw, naramdaman ni Sol ang isang malalim at tunay na kapayapaan. Ang kanyang buhay ay tila isang piraso ng tela na puno ng tahi at tagpi, ngunit sa dulo ng lahat, nakabuo siya ng isang obra maestra na mas maganda pa sa anumang trahe de boda na nagawa niya. Siya si Solana, at sa kanyang sariling langit, wala nang ulap ang makakapigil sa kanyang muling pagsikat. Ang paglubog ng araw sa dalampasigan ay hindi tanda ng pagtatapos, kundi isang pangako na ang bawat bukas ay atin ng pag-aari. Sa bawat kulay ng langit, makikita natin ang ganda ng isang buhay na matapang na hinarap ang bagyo at nahanap ang sariling kapayapaan. Mga mahal kong tagapakinig, marami pong salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin sa mahabang paglalakbay na ito ni Solana. Habang binubuo ko ang bawat yugto ng kanyang buhay, hindi ko mapigilang mapaluha, lalo na sa bahaging itinakwil ni Ethan ang sarili niyang ina dahil sa mga materyal na bagay. Ang bawat salita ng bata ay tila ba isang karayom na tumutusok sa aking sariling puso na nagpapaalala sa akin na ang pinakamasakit na sugat ay madalas nanggagaling sa mga taong pinakainiibig natin. Ang kwentong ito ay hango sa mga hibla ng katotohanan na nakikita ko sa ating paligid. Mga kwento ng sakripisyo
na madalas ay hindi nakikita, ngunit nananatiling matatag. Ang bawat tagpi at tahi sa buhay ni Solana ay bunga ng malalim na pagninilay sa hirap at tibay ng pusong Pilipina. Kung kayo ang nasa sapatos ni Solana, magagawa niyo rin bang patawarin ang inyong anak matapos ang lahat ng kanyang pagkakamali? O pipiliin niyo bang lumayo na lamang at magsimulang muli ng mag-isa? Sana ay ibahagi ninyo ang inyong mga opinyon sa ating comment section dahil mahalaga sa akin ang inyong saloobin. Sa mga sandaling ito, nasaan po kayo habang nakikinig sa aking tinig? Nagluluto ba kayo ng hapunan para sa pamilya? O marahil ay nagtitiklop ng mga damit matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho? Masarap pong malaman na kasama niyo ako sa inyong mga pang-araw-araw na gawain sa bahay. Ibahagi niyo rin po ang inyong sariling mga karanasan dahil dito sa ating munting tahanan, bawat kwento ay mahalaga at bawat tinig ay may puwang. Huwag niyo rin pong kalimutang i-like at i-share ang ating video para mas marami pa tayong pusong mapalakas at mapagaan ang loob. Hangad ko ang inyong kaligtasan at walang hanggang kapayapaan sa inyong mga tahanan. Tandaan niyo, kayo ang may hawak ng gunting na puputol sa mga lumang sinulid ng inyong nakaraan upang makalikha ng isang mas magandang obra maestra para sa inyong kinabukasan. Manatiling matatag at laging piliin ang inyong sariling liwanag. Pamagat ng kwento, ang pagbangon ni Solana mula sa basahan tungo sa ningning ng bukas. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa inyong aliw at upang maghatid ng positibong mensahe.